2020 nung unang inilabas ang dual sport bike ng Honda na Honda ADV sa bansa. Maraming tumangkilik at namangha sa bagong motor na hindi lang sa pwedeng gamitin sa magagandang daanan sa syudad ay mapapakinabangan mo rin kahit sa mga lupain at terrain. Ang ADV motorcycle scooter ay nagbigay sa marami ng pag-asa na mas stabilize ang anumang kalsada na dadaanan, ito man ay malulubak, mapuputik at matutubig na lugar. Mula noon ay marami ng ginawang update sa Honda ADV mula sa external specs at performance at nagkaroon pa ng mas matatandang klase. Kaya naman kung isa ka sa mga naghihintay ng bagong update nito ngayon ay mas maiging malaman mo muna ang mga panibagong updates sa iba pang mga modelo nito ngayon na baka ito na rin ang mailagay sa bagong Honda ADV 160 na ilalabas ngayon. Pero bago yun, syempre kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigan po mo subscribe button pati ng notification bell para naman ma-update lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Naging popular sa marami ang natatanging disenyo ng isang makapangyarihang dual sport bike na Honda ADV sa Pilipinas na 160cc. Ngunit iba pa rin daw ang dating ng isang motor na may mas mataas ang capacity, gaya na lamang ng Honda ADV 350 at ng Honda ADV 750cc na tatalakayin natin ngayon. Ang mga modelong ito ay ang isa sa mga pinapangarap ng mga Pilipinong rider na makarating na sa Pilipinas ngayon, lalo na sa mga panibago nitong update sa specs and features maging sa external na disenyo. Unahin muna natin ang Honda ADV 350. Dahil sa angkin nitong makabagong katangian, malakas na makina na may kumpiyansa sa kahit saan mang terrain at malulubak, ang bagong Honda ADV 350 2025 model ay mas pinabongga sa bago nitong update ngayon. Meron itong makabagong features gaya ng connectivity, magandang functionality, mga safety and security at mas maporma. Nasinamahan ng windscreen protector kasama ang mabalking itsura, dala ng mga cover na garnish at pairings na bumabalot sa buong body frame chassis nito. Ang bagong disenyo ng modelo ay mas aagaw sa atensyon ng marami na dinadala ang postura ng mala-urban jungle at sporty scooter, kasama ang mas pinalakas na makina na magbibigay ng maasahang biyahe. Isang 350 cubic centimeter na displacement na may kasamang single cylinder 4-stroke, 4 valves, liquid-cooled na cooling system at isang ESP Plus engine technology na may kasama pang PGM-FI na fuel supply system na magbibigay ng mas magandang performance at fuel economy. Naikinabit sa isang CVT type transmission, kaya ang resulta ay mas mabilis na output at mas malakas na power torque. Kaya nitong gumawa ng 29 horsepower at 7,500 RPM at may maximum torque na 31.5 Nm sa kada 5,250 revolution per minute. Kaya ang bilis ay umaabot ng 135 km per hour. Itong Honda ADV 350 bagamat malaki ay may katipiran din na kaya nitong umubos ng 1 litro ng gasolina sa loob ng 30 km na layo. At may kasamang fuel tank capacity na 11.7 liters. Mas mahaba-habang biyahe, dala ang mas magagandang gamit. Hindi man umabot sa pagiging legal expressway ang makina ng ADV 350, ay nananatili pa rin kasing husay ng mga expressway legal bike ang performance capability nito, na kahit may daan sa mga maluwang na kalsada ay mabibigyan ka pa rin ng mas magandang handling at stability. Gamit ang tubular steel underbone chassis frame at kabuuang bigat nito na umaabot ng 186 kg. Kasama ang suspensions na 37mm upside down inverted front telescopic fork na may 125mm travel at rear suspension na piggyback twin shock absorber na may adjustable preload pa at 130mm travel na nagpapanatili ng magandang handling, maneuverability at stability, na sinamahan pa ng makakapit na preno sa front and rear na parehong mga naka-ventilated disc type na klase. Isang 256mm disc Nissin 2-piston caliper sa front at rear brake na 240mm disc Nissin 1-piston caliper at dalawang off-road ready tires na may sukat na 120x70x15 sa front at 140x70x14 naman sa likuran. Ang dalawang gulong ay parehong equipped na rin sa anti-lock braking system
na magbibigay ng suporta sa mga biglaang preno lalo na sa madudulas na kalsada. Nilagyan din ito ng traction control system na magpapabagal ng wheel spin sa panahon ng acceleration na pumipigil sa pagkawala ng traksyon na nagpapanatili rin ng magandang kontrol ng rider sa oras na maidaan sa malulubak at madudulas na kondisyon. Pinapanatili ng mga safety features na ito ang mas ligtas at makapit na pagpapaandar sa mga terrain kasama ang mga makabagong features nito gaya ng full LED lighting system mula sa headlamp, daytime running light, DRL, mga turn signal lamp indicator nito ay magbibigay naman ng mas magandang visibility sa madidilim. Ang bagong Honda ADV 350 ay nakakuha rin ng bagong TFT display instrument meter cluster na may malinaw at advanced na digital information at sinamahan pa ng bagong road sync connectivity features ng Honda na kung saan dito ay maaari mong mai-connect ang cellphone gamit ang application. Sa tulong nitong bagong connectivity ay makakapag-play ka na ng music sa panel na may kasama na ring navigation system kaya mas naging convenient. Hindi lang sa milyahe, orasan, odometer at iba pang sign na makikita mo rito. Kasama na rin syempre ang menu at maintenance recommendation nito. Ilagyan na rin ito ng parang GPS map kaya hindi mo na kailangan pang ilabas ang cellphone dahil dito ay masusubaybayan mo na maging ang real-time direction. Nakakilis entry na rin ang modelo na sinamahan pa ng answer back key system at anti-theft alarm system. Nilagyan na rin ito ng USB port Type-C charging port at side stand kill switch. May kasama na rin itong hazard lamp at pass switch. May mga console packet sa harap at isang malawak na under seat compartment storage na may kabuuang sukat na 48 liters. Kasyang-kasya daw ang dalawang full face helmet dito. Ang bagong Honda ADV 350 meron itong 11.7 liter na fuel tank, seating height na 795mm, ground clearance na 145mm at tumitimbang ng 186 kg. May bagong looks ang modelo na may kasamang mga bagong graphics at disenyo, pati na ang mga bagong color combination. Inilalabas pa lamang ito sa bansang Europa na may estimated price na 370,000 pesos. Honda XADV 2025 model. Itong Honda XADV, ang pinakamalaking variation ng ADV segment dual sports bike scooter ni Honda na may mas malakas na makina, expressway legal bike at talagang maporma. Available sa bansa ang pinaka-previous model nito pero nasundan ng pinakabagong update ngayong taon. Bagong kulay at combination kasamang mga bagong accessories ay nilagay sa bagong modelo ngayon ng Honda XADV 2025 model. Meron itong makina na pinapagana ng 745 cubic centimeter na displacement na sinamahan ng single cylinder, 8 valves, single overhead cam na may parallel twin. Ang program fuel injected type at e-starter ay may dagdag na tulong sa katipiran ng konsumo ng gasolina at may CO2 emission na 85 gram per kilometer. Ang oil tank capacity ng XADV kapag ikaw ay mag-change oil ay 4 liters at isang liquid cooled type na cooling system na may kasamang 6-speed dual clutch type transmission. Gumagawa ito ng malakas na maximum output na umaabot ng 45 horsepower sa kada 6,750 RPM at malakas din na maximum torque na 70 Newton meters sa kada 4,250 RPM. May bilis itong motor na umaabot ng hanggang sa 200 km per hour. Kaya talagang pang-express. May timbang ito na 237 kg at 165 na ground clearance. Itong motor ay gumagamit ng chassis frame na diamond steel pipe na mas mabigat kesa sa mga ordinaryong motorsiklo na below 350cc ang kapasidad. Ang 13.2 liter na fuel tank capacity nito ay malayo-layo na rin kahit papanong mararating dahil kaya nitong motor kumonsumo ng 20 km per liter. Ang 41mm front suspension upside down telescopic fork ay nagbibigay ng magandang handling at stability. Kahit may isadsad sa malulubak ay hindi ka basta matatagtag dahil sinamahan ng rear suspension na monoshock, damper Frolink na may swing arm na may 150mm travel at kayang bumuhat ng mabibigat na gamit. Sinamahan ito ng mga gulong na may 17 pulgada sa harap at 15 naman sa likuran ng sukat. Ang mga ilaw nito sa headlamp na naka-LED type kasama ang tail lamp na naka-LED type maging ang mga tail lamp ay gumaganda ang visibility lalo na sa madidilim. Nilagyan pa ito ng 5-inch
TFT display instrument meter panel na may road sync access at mga connectivity. Nilagyan din ito ng USB Type-C na charging port, may self-canceling indicator at cruise control system. Hindi lang pala napanatili ang matatag na katangian, ay mas dinagdagan pa ng mga modernong kagamitan. Bukod sa ilang mga switch function at navigation, nilagyan din ito ng riding mode system gaya ng sports, standard, rain, gravel at user mode na pagpipilian. Itong Honda XADV 750cc ay mas pinadami pa ang mga security, kasama ang smart keyless entry na may anti-theft alarm device system at answer back key system. Meron itong mga safety features gaya ng dual channel anti-lock braking system at isang traction control, kasama ang hazard lamp, pass switch, side stand kill switch at mga reflector na dagdag sa visibility. Meron itong magagandang klase ng braking system sa front na naka-radial mounted 4-piston caliper brake at floating double disc type pa na may sukat na 296mm, habang naka-single piston caliper brake naman sa likuran na may sukat na 240mm. Kaya naman sobrang safe na niyan kahit pa sa mga biglaang preno. May seating height itong motor na 820mm at wheelbase size na 1,590mm. Ang XADV 2025 model ay nagre-range sa estimated price na 690,000 hanggang sa 700,000 pesos. Honda ADV 160 2025 model. Year 2022 nang sunod-sunod na inilabas ng Honda motorcycle brand sa bansa ang 4 sa pinakamaganda at practical na motorcycle scooter ng brand at talagang tinutukan at inabangan ng marami sa atin. Ngunit habang tumatagal ang panahon ay mas tumataas ang demand ng mga tao sa mga motorsiklo. Naghahanap ng mga bagong panlasang motor na kung saan ang dating satisfied sa mga Honda motorcycle ay nakukulangan na sa mga moderno at teknolohikal na mga katangian sa paglabas ng mga bagong motorsiklo mula sa China, na kung saan nagbigay ng mas kapaki-pakinabang na gamit sa mga taong naghahanap ng mas moderno at napapanahong mga transportasyon. Kaya naman ang Honda, matapos na inilabas ang Honda PCX na may bagong update sa features, ilalabas na rin ang bagong Honda ADV 160 2025 model. Ang bagong version ng ADV na kung saan gaya ng Honda PCX ay gagamit din ng makabagong sistema na road sync. Ang bagong premium dual sport scooter na ito ay magbibigay ng mas ligtas, subok at mas magandang biyahe sa loob at labas ng kalsada. Bilang dito ang mga panibagong specs and features sa pangkaligtasan at pangseguridad na ilalagay sa bagong modelong ito. Kasama pa rin dito syempre ang HSTC o Honda Selectable Torque Control, pati na rin ang anti-lock braking system. Kung sa dating modelo, ito ay naka-single channel ABS sensor lamang, sa bagong modelo ng Honda ADV na ilalabas ngayon ay magkakaroon ng dual channel type na naklase ng ABS sensor. Meron sa harap ABS at meron din sa likod na ABS. Sa bagong modelo pa rin ng Honda ADV ang anti-theft alarm features at ang smart keyless entry na ignition system. Ang maganda sa Honda ADV, ang dating meron na sa previous model nito ay ilalagay pa rin sa pinakabagong modelo nito ngayon. Yun nga lang ay may idaragdag na ilan pang mga features na siguradong magugustuhan ng marami sa atin. Kagaya na lamang ng road sync ay inilagay na sa bagong Honda PCX 160. Yung features na kung saan gumagamit ng navigation system na pwede mong i-connect ang cellphone gadget sa pamamagitan ng application kung saan mamomonitor mo dito lahat ng activity ng motorsiklo. Kagaya na lamang ng milyahe, real-time direction o magsisilbing GPS map nito, sama ang mga notifikasyon at application na kung saan makikita mo rin ang call, alert at message na nanggagaling sa cellphone mo dito sa instrument meter panel gauge. Siyempre hindi basta-bastang meter panel gauge lamang ilalagay sa bagong Honda ADV. Lalagyan ito ngayon ng bagong TFT display saan hindi lamang sa mga nabanggit ang kayang gawin, kundi kaya rin itong mag-play ng music. Iba-ibahin ang display o wallpaper nito, pati na rin ang brightness depende sa mga kondisyon ng visibility. Fully LED type na mga ilaw gaya ng twin LED headlamp
May kasamang daytime running light at mga signal light, kasama ang rear combination lamp system at mga turn signal lamp. Ang makina nito ay pinapagana pa rin ng 160 cubic centimeter displacement capacity na may single cylinder, 4 valves at single overhead camshaft na engine. Naka-liquid cool type at program fuel injected type na fuel supply. At ang kanyang compression ratio is 12.0:1 na may bore and stroke size na 60mm by 55.5mm at may automatic transmission na may maximum output na 15.8 horsepower at 8,500 RPM. Habang ang maximum torque ay 14.7 Nm at 6,500 RPM. Meron itong fuel tank na 8.1 liters at kumukonsumo pa rin ng 45 km per liter sa estimated na fuel consumption nito ngayon. At pagdating sa dimension, ang bagong ground clearance ay may sukat na 165mm at may seating height na 780mm. Meron itong haba na 1,950mm at may bigat na 138 kg. Kung ito na nga ang magiging bagong dimension ng Honda EDV 160 na ilalabas ngayon. Pagdating sa features, ang traction control system at ang anti-lock braking system nito ay mas mag-i-improve na rin daw kumpara sa previous model nito na narito sa Pilipinas. Pagdating sa mga security features, syempre ang smart keyless entry na ignition system, sinamahan ng anti-theft alarm at answer back key system ay pareho lang sa previous model. Meron pa rin itong mga console packet sa harap na sinamahan ng charging port na Type-C na klase. At ang underseat compartment storage gaya ng sa Honda PCX na nadagdagan ng sukat, malamang sa malamang itong bagong Honda EDV ay magkakaroon din ng mas maluwang na compartment-based storage. Ang Honda EDV ay nilagyan ng front telescopic fork suspensions at dual shock na may kasamang pressure canister o sub-tank. May mga coil spring at may swing arm. Ang traditional off-road tires nito na perfect para sa kahit anong klase o kondisyon ng kalsada ay mananatili pa rin sa bagong modelong ito na may sukat sa harap na 110 by 80R14 tubeless at rear tire size na 130 by 70R13 tubeless na rin with cast alloy wheels. Adjustable din ang windscreen protector. Mukhang babaguhin ng kaunti ang itsura ng frontal face design nito. Yan ang magandang abangan natin ngayong taon mga kaibigan. Baka maging ang handle nito ay maging fully covered gaya ng sa Honda PCX. Halos pareho din ang magiging engine specs nito sa Honda PCX Road Sync na inilabas. Kaya malamang sa malamang this 2025 ay isusunod na itong Honda EDV 160 Road Sync version nito. Sigurado mga kaibigan ay aabangan na naman ito ng marami na tuluyang dalhin sa Pilipinas. At sigurado rin na magiging sold out na naman ang kasa nito. Mawawalan ng stock, panigurado yan. Pero sana naman kung sakaling ilalabas na nga itong bagong Honda EDV 160 2025 model Road Sync version ay hindi mas magiging mahal ang presyo nito. Yung ikukumpara lang nila sa dating presyo ay okay na. Asahan din natin ang mga bagong color variant na ilalabas sa modelong ito, tulad ng Cold Silver at Ruby Red, na kung saan magkakaroon ng katapat ang ilang mga motorcycle scooter ng China-made brand. Ito natin makikita kung alin talaga ang mas magugustuhan ng marami. Lalo pat ang previous model ng Honda EDV ngayon ay nauungusan na ng mga European o China-made brand motorcycle na dual sports bike rin, gaya ng sa Bristol brand. So hanggang dito na lamang po siguro ng ating video ngayon. Kung nagustuhan nyo yung topic natin ngayon, baka pwedeng pa-click ng like button at pa-comment na rin ng iyong opinion sa ibaba pagkatapos ng video nito. At para mas maging malinaw, ay isasama na rin natin dito ang full specs review ng previous model Honda EDV 160 2023 model na narito sa Pilipinas. Honda EDV 160. Pinakilala ng Honda Philippines ang EDV 160 sa lokal na merkado noong Oktubre 2022. Sa layunin nitong palakasin ang presensya nito sa segment ng scooters sa bansa. Nilagyan ng Japanese brand ang bike na ito ng mga advanced na features na nakasuot ng estilong adventure ready. Ngunit sa uli ay nakatuon para sa kahit saang urban jungle. Ang Honda EDV 160 ay may mga cool na feature tulad ng LED headlight na may kasamang position lighting, LED taillight at hazard lamp, pati na rin ang Honda Smart Key System at keyless entry para sa kaginhawaan. Ang
scooter na ito ay may 28-liter na luggage box compartment, may seat stopper, adjustable windscreen protector, front console box na may power outlet for charging system, at full digitalized meter funnel gauge para sa impormasyon o mga detalyeng makatutulong sa oras na ikaw ay nakasakay dito. Ang nagpapagana sa Honda ADV 1000 ay ang isang 159 cubic centimeter displacement nito na may 4-stroke single cylinder 4 valves at single overhead camshaft na makina, at isang liquid-cooled na cooling system para sa kahit malalayong biyahe ay tatagal. Nilagyan din ng ESP Plus engine technology para sa tahimik na pagpapaandar at matipid na konsumo nito, na ipinares naman sa fuel supply system na PGMFI o Program Fuel Injected. Ang kabuuang 1000 ay pinapadala sa pamamagitan ng CVT type na transmission at nakakapaglabas ng 15.6 na horsepower at 40 Nm ng torque. Kaya ang kabuuang top speed nito ay umaabot ng 128 km/h at may fuel consumption naman na 40 km per liter. Sulit na sulit itong Honda ADV sa 8 liters na fuel tank capacity nito, at ang nagpapaganda pa sa Honda ADV ay ang matatag sa malulubak na mga suspensions sa pamamagitan nitong telescopic na front fork at rear twin shock with sub-tank na suspensions nito. Ang kaligtasan ng rider nito ay binibigyan ng front at rear disc brake na nilagyan ng opsyon ng alinman sa anti-lock braking system ABS o isang combination braking system ng Honda. Sama rin dito ang idling stop system na ginagawang mas matipid sa gasolinang scooter na ito. Ang kabuuang ground clearance nito ay nasa 165 mm at may seating height ito na 780 mm. Kung naghahanap ka ng isang powerful motorcycle scooter, isa sa magugustuhan mo itong Honda ADV 160 sa kabuuang presyo nito na umabot ng 166,900 pesos dito.